10 taon na ang nakalipas, kumalat ang isang virus sa buong mundo na nagdulot ng pagkakahalo ng realidad at kathang-isip at ilang bahagi ng populasyon ang naapektuhan ng virus na nagbibigay sa kanila ng espesyal na kakayahan. Ang ating pangunahing tauhan ay gumagamit ng kanyang espesyal na abilidad upang harapin ang iba't ibang mga hamon at protektahan ang mga hindi kayang magtanggol sa kanilang sarili. Si Kidjo Haruhiko ay isang mag-aaral sa unang taon sa Hosea Academy at kasalukuyan na nagmamadali siyang pumasok sa paaralan kasama ang kanyang kaibigan na isang phantom na siguro, matapos siyang hindi magising sa tamang oras. Sinusubukan niyang magmadali ngunit kahit pa dumaan na siya sa isang burol ay mabagal pa rin siya na parang isang pagong, kahit ganito ay nagtagumpay pa rin siyang makarating sa paaralan pero nakita niya ang kaibigan at kagrupo na si Mai na nakikipaglaban sa isang malaking phantom na sumalakay sa paaralan. Kinuha niya ang kanyang sketchbook at nagsimulang i-drawing ang phantom at pinipilit niyang matapos ito ng mabilis at sa kabila ng pagpapawis, sinusubukan niyang ma-sketch ito ng maayos sa kabila ng pagmamadali at gayunpaman, napakahirap nitong gawin dahil sa patuloy na pagdalaw ng phantom at pagka-pressure mula sa mga kasamahan. Tinapos niya ang lahat ng detalye ng drawing at itinaas ang kanyang pad kasabay ng pagtawag sa kanyang kapangyarihan na ang aklat ni Thoth. Ang kanyang sketchbook ay biglang nagliwanag at nagpadala ng ilaw laban sa halimaw at ang phantom ay nag-transform sa mga maliit na baton na inabsorb ng kanyang pad na naglalaman ng masasamang espiritu. Agad na nagdiwang ang grupo ngunit hindi natuwa ang kanilang mga kasamahan at sinabihan pa ang kanilang grupo na palaging nabibigo magpakita ng nakakamanghang laban. Sa kabila nito si Mai ay gumamit ng kanyang kakayahan upang sirain ang nakapture na phantom at dahil dito, nasira rin ang sketchbook ni Kidjo ngunit sa kabila ng kanilang magkakasamang kakayahan ay sinabi ni Ariso na sila pa rin ang pinakamababang grupo sa kanilang club sa paaralan. Ito ay isang club na nakatuon sa paghuli ng mga phantom kung saan binabayaran ang mga mag-aaral para sa mga misyon na kanilang ginagampanan, pero ang grupo nila ay hindi makatatanggap ng bayad dahil sa pinsala na nagawa nila sa clock tower ng paaralan. Dahil dito ang dalawa ay nagdesisyon na magdagdag ng mga miyembro sa kanilang grupo upang mapabuti ang kanilang performance dahil sa pag-aalala na hindi sila mag-i-improve dalawa at hindi makakatanggap ng bayad. Si Kidjo ay nagpatuloy sa kanyang araw-araw na buhay at pumunta sa aklatan upang mag-research ng ilang mga interesanteng paksa para sa kanya, dahil ang pag-uwi ng maaga ay walang masyadong halaga dahil ang kasama niya lang ay siguro na isang phantom. Dahil doon ay bigla niyang na-miss ang kanyang mga magulang at umaasa na sila'y makakabalik sa kanilang tahanan. Habang naglalakad pa uwi ay napansin ni Guro ang ilang mga nilalang na naglalakad-lakad na nakapukaw ng kanyang pansin, habang naghahanda para sa isang aksyon napansin niya ang isang babae na nakaupo malayo sa kanila at sumubok siyang iligtas ito pero nagulat siya nang ang babae ay kinain ang mga halimaw. Lubos ang pagkakasabik nito sa kanyang nakita kaya't tinungo niya agad ang babae at tinanong ang pangalan nito at nagpakilala ito bilang si Rina. Inalok niya itong sumali sa kanilang grupo ng walang pag-aalinlangan subalit gayunpaman, tinanggihan ito ng babae at tumakbo palayo mula sa kanya. Kinabukasan ay hindi sumuko ang binata at muling lumapit sa kanya kung saan nakuha niyang kumbinsihin itong makipag-usap sa pamamagitan ng pag-aalok na magbayad para sa kanyang tanghalian sa cafeteria ng paaralan. Ipinaliwanag niya dito na siya ay magkakaroon ng bayad kapag natapos nila ang isang misyon at dahil naisip ni Rina na walang sumusuporta sa kanya, pumayag siya sa mga hiling ni Kidjo at maging parte ng kanilang grupo. Matapos nito ay ipinakilala siya ng lalaki kay Mai at sa tamang oras ay ipinaalam ng babae sa kanila ang isang bagong gawain. Pumunta silang tatlo sa misyon at nakita ang mga phantom na sumasayaw-sayaw sa limbo at nagdudulot ng aberya sa lokal na mga himpilan ng radyo. Binuo ni Kidjo ang isang estratehiya na sumayaw kasama ang mga ito dahil hindi kayang labanan ni Mai ang mga ito. Natuklasan nilang ang mga nilalang ay naghahanap ng respeto mula sa tao at nagtagumpay ang tatlo sa kanilang unang hakbang pero nagiging mas mahirap para sa kanila na makaraos habang lumalapit sila sa mas makitid na mga cable. Sa isa sa mga pagsubok ni Kidjo siya ay nadikit at nakuryente na dahilan upang maiwan na lamang si Mai sa laban. Ang dalawang kagrupo ay lubos na nag-cheer para sa kanya at sa wakas ay natalo nito ang mga phantom subalit ng oras na para ikulong ang mga ito, nagulantang ang lalaki dahil nakalimutan niyang bumili ng bagong sketchbook kaya sinabi ni Rina na siya na ang maglalapat ng selyo sa mga kalaban at ito ay kinain niya. Sa kanilang pagbabalik sa akademya ay nakatagpo sila ng isang babae na hindi kilala ni Kidjo kaya tumigil siyang pansamantala sa hagdanan at tinignan ang babae habang ito'y naglalakad palayo. Matapos nito ay nagpatuloy sila at napagtanto ng binata na ngayong sumali na si Rina sa grupo.
hindi na madalas nakakailanganin ang kanyang kakayahan sa paglalapat ng selyo at posible na siya ay tanggalin sa grupo. Iniisip niya na kailangan niyang mapabuti ang mga kakayahan dahil bukod sa kapangyarihan niyang maglagak ng selyo, mayroon din siyang kakayahan na magtawag ng mga phantom. Bukod dito ay natuklasan din niya na ang babae na kanilang nakita sa akademya ay si Koito na isang malakas na solo phantom hunter. Nang makasalubong muli ay masaya niyang binati ang babae subalit siya ay binaliwala nito habang nakikipag-usap si Rina sa kanya sa pasilyo. Maya-maya ay tinawag ni Ariso ang team nila at binigyan sila ng bagong gawain kung saan ang kanilang grupo ay kinakailangang makisama kay Koito habang nilalabanan ang mga machine phantom. Dumating sila sa lugar at kaagad itong nag-isip ng isang estratehiya upang malabanan ang mga ito matapos niyang matuklasan na nahihirapan ang babae sa paglaban. Matagumpay na sinira ni Mai ang speaker at sinabihan si Koito na ngayon ay oras na niya upang kumilos at habang tinatapos ng lalaki ang kanyang pagdrawing, si Koito ay nagchant para makontrol ang lahat ng maliliit na phantom at si Rina naman ay kinain ang mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Matagumpay na nasil ni Kidjo ang malaking kalaban at natapos nila ang kanilang misyon kung saan si Koito ay nagpasyang umalis agad, habang sinasabi ang paghanga sa mga kasanayan ni Mai at Rina kaya't mas lalong nag-alinlangan ang binata sa kanyang sarili. Nagsimula siyang mag-isip at mas lalong naramdaman ang kawalan ng kakayahan sa halos lahat ng aspeto. Sinubukan niyang mag-isip ng isang chant kasabay ng pagguhit ng mga phantom upang tulungan sila sa laban at nagkaroon siya ng ideya na gamitin ang isang Marco Shoes, isang masamang demon na phantom na hellhound subalit nang isummon niya ito ang lumitaw ay isang tuta na may mga pakpak. Ilang araw pa ang lumipas at ibinahagi ni Rina ang kanyang mga problema sa dalawa, inamin nito na ang kanyang mga magulang ay mahigpit at hindi sumusuporta sa ideya ng pagiging isang phantom hunter dahil madalas siyang umuuwi ng gabi. Sinabi pa ng babae na namimiss niya na ang kanyang kapatid na tumakas mula sa kanilang tahanan dahil sa ugali ng kanilang mga magulang at sumagot siguro na baka kontrolin ito ng mga phantom. Si Koito ay biglang sumulpot habang kinakausap ang grupo at ibinunyag na ang bus na sinasakyan niya pauwi ay isang phantom. Pumunta ang grupo sa bus stop at hindi nagtagal ay may dumating at sumakay si Rina kung saan madali itong hinabol ni Kidjo upang pababain ngunit parehas silang na-trap sa loob. Nagulat siya nang makita ang babae na parang wala sa sarili at nakatitig sa kawalan kaya nagmasid siya sa paligid. Maya-maya ay ibinaba sila ng bus sa harap ng isang bahay kung saan pumasok ang babae habang siya ay nakatingin dito. Naririnig niya rin na binabati ng babae ang mga tao sa loob ng bahay na tinukoy niyang kanyang ina at ama. Napagpasyahan niyang pumasok at nagulat nang makita ang mga nagsasalita na kuneho at nang kumain siya ng kanin na ibinigay sa kanya. Biglang lumitaw ang mga tainga ng kuneho sa kanyang ulo at siya'y na-hypnotize din katulad ng nangyayari sa babae. Maya-maya ay naibalik ang kanyang kamalayan habang nasa loob ng bus at nang magising si Rina ay na-teleport sila at napunta sa harap ng bahay nito. Tiningnan ng lalaki ang oras sa kanyang cellphone at napagtanto niyang bumagal ang oras habang sila'y nasa loob ng sasakyan. Kinabukasan ay ipinaliwanag ni Koito na sila'y na-hypnotized matapos kumain ng pagkain at napagtanto nilang nilalaro ng phantom ang damdamin ni Rina. Bumalik sila sa bus stop at ito'y nagpakita tulad ng inaasahan at agad na kinuha ng lalaki ang kanyang sketchbook at nagsimulang mag-drawing ngunit muli itong napasailalim sa hypnosis. Nagtagal ang binata sa loob ng bahay ng mga kuneho at nang pumasok siya sa banyo ay doon lamang nabalik ang kanyang kamalayan at napagtanto ang sitwasyon. Tinawag niya ang babae na sumama sa kanya sa banyo at sinubukang gisingin ang kanyang kamalayan, ngunit siya'y patuloy na nasa ilalim ng hypnosis at nagsasabing siya ay kapatid nito, at nang wala nang maisip na paraan ay bigla niya itong niyakap upang bumalik ang kanyang pag-iisip. Nagtagumpay siya subalit dahil sa kahihiyan at pagkagulat ay hinagis siya ng babae sa toilet. Pagkatapos nito ay pinaliwanag ni Rina sa labas ng bahay na ang mga phantom ay naglalaro sa damdamin niya at itinuturing niya itong isang tanawin na matagal na niyang inaantay. Bigla ay nalipat sila sa ibang dimensyon kung saan ipinaliwanag ng pamilya ng kuneho na sila'y nilikha ng kanyang pagnanais na magkaroon ng normal at suporta ng pamilya, ngunit ngayong natuklasan na niya ang katotohanan sila'y mawawala na at ibinigay ang pagpipilian na sumama sa kanila at maging tunay na anak at magkaroon ng masayang pamilya. Naiiyak ang mga mata ng babae habang walang malay itong naglalakad patungo sa kanila kahit pang alam niyang hindi na siya kailanman makakabalik. Sinusubukan itong pigilan ni Kidjo at habang hinahabol ang babae ay nadapa siya kaya dito ay sumigaw siya.
sinasabi na alam niya kung ano ang nararamdaman nito at ipinaliwanag na ang pag-abandona sa kanya ng kanyang ina at pag-alis ng bahay dahil hindi sila magkasundo ng kanyang ama ay katulad ng nangyari sa kanyang kapatid. Idinagdag pa niya na wala siyang totoong ugnayan sa kanyang ama ngunit hindi siya tatakbo palayo dahil siya ang taong palaging maghihintay sa pagbabalik ng kanyang ina. Sumigaw ang lalaki ng may mas higit pang emosyon at binanggit kung gaano kasakit ang mararamdaman ng kanyang kapatid kapag umuwi ito at hindi na makikita ang kanyang nakababatang kapatid. Tumigil si Rina sa paglakad at nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan habang ang luha ay tumutulo at sinasabi niyang naghihintay ang lahat para sa kanya. Mahigpit nitong hawak ang kanyang damit at unti-unti siyang humakbang paatras at humihingi ng tawad habang nawawala ang kanyang mga magulang sa harap ng kanyang mga mata. Bumalik sila sa tunay na mundo at tiningnan ni Rina ang mga bituin sa kalangitan na nangako sa kanyang mga magulang na magiging matapang siya. Matapos ng lahat ay natuklasan ni Kidjo na si Koito ay naging popular sa kanilang klase noon pero bigla na lamang nawala ng kumakausap sa kanya ngayon. Pinuntahan niya ito pagkatapos ng klase upang makipag-usap at habang sinusundan ito patungo sa kanyang destinasyon ay nagulat sila nang makita ang isang malaking phantom. Agad siyang sinabihan ng babae na umalis na subalit hindi nito magamit ang kanyang kapangyarihan dahil sa usok na kanyang nalalanghap, at dito ay tinulungan siya ng isang misteryosong babae na naglabas ng isang malaking teddy bear na lumaban sa phantom at sinuntok ito. Maya-maya dumating si Mai at tinalo ang nilalang sa pamamagitan ng isang sipa at pagkatapos mawala ng kalaban ay agad na sinuri ng binata si Koito kung ayos lang ito. Pumunta sila sa klinik at doon nakilala si Kirumi na ang babae na tumulong sa kanila kanina at ang kanyang teddy bear na si Albert habang ang dalawang babae ay nagtatalo kung sino ang dapat nagtapos ng phantom, at si Kidjo ay nakikinig lamang at patuloy na kinakausap ang batang babae. Pumasok si Ariso sa kwarto at inirekomenda na magkaroon sila ng paligsahan para malaman kung sino ang unang makakahuli sa phantom. Ang mananalo ay makakatanggap ng premyo at napansin ng binata na nagtikom ng kamay si Koito habang nag-uusap sila, at maya-maya ay agad itong lumabas upang hulihin ang nilalang kaya't agad na sumunod ang lalaki para tulungan ito at habang nagpapatrol sila sa lugar ay nadama ng babae ang presensya ng kalaban at nagmadali itong pumunta sa kinaroroonan nito. Sumunod din ang lalaki at nakita na nahihirapan siya sa paglaban kaya tinawag ang Marcosius upang tulungan ito subalit bigla ay nawala ang phantom. Pagtapos nito ay nagsalita ang babae at tinanggihan ang tulong ni Kidjo dahil desidido siyang hanapin ito ng mag-isa kung saan walang nagawa ang lalaki kundi sumang-ayon na lamang at pumunta kay Ariso at doon nalaman niya ang nakaraan nito. Binahagi ng guro na maingat ito sa pagsisil ng phantom na iyon dahil ito ay parehong nilalang na sumira sa kanyang relasyon sa mga magulang at mga kaibigan at sa pagkarinig nito ay agad na umaksyon si Kidjo. Pagdating niya kung saan naroon ang dalaga ay tinawag niya si Marcosius upang pigilan ang kalaban sa pagpatay sa babae at pagtapos ay tinulungan niya itong bumangon at sa tamang oras ay dumating si Mai at ang grupo. Gumuhit ang lalaki sa kanyang sketchbook at matagumpay na nilagyan ito ng selyo sa Book of Thoth habang ang iba ay umaatake rito. Matapos ang laban ay lumitaw ang babae sa harap ng kanyang tahanan at ipinahayag ang pasasalamat sa kanyang tulong at humingi ng tawad para sa kanyang pag-uugali at nang sumapit ang gabi, natagpuan ng binata ang isang kahon na naglalaman ng mga alaala ng kanyang kabataan. Binasa niya ang isang sanaysay mula noong siya'y bata pa at kinabukasan ng magising ay naging maliit na bata siya at pagdating sa paaralan ay walang nakakilala sa kanyang klase hanggang sa makita niya si Kirumi. Dinala siya ng batang babae sa guro nito habang naghahanap siya ng tulong at pagtapos ay dinala muli siya ng kaibigan sa Phantom Hunting Club subalit nang tanungin sila kung kilala niya ang mga ito ay sumagot siya ng hindi, kaya nagsimulang inimbestigahan ng grupo ang tahanan ni Kidjo at natuklasang siya'y naninirahan mag-isa, kung saan sinabi niyang sanay na siya rito kaya tinalok siya ni Mai na pansamantalang tumira sa kanyang lugar habang hinahanap nila ang kasagutan sa nangyayari sa kanya. Habang naglalakad pa uwi ay may nakita siyang isang masayang pamilya sa parke at makikitang may pighati sa kanyang mga mata at sa gabi, natakot si Kidjo sa malakas na kidlat habang sila ni Mai ay matutulog na kaya lumapit ang babae sa kanyang kama at tinanong kung ito ba ay nagtagumpay sa kanyang mga suliranin dati sa buhay ng mag-isa lang. Sinabi niya na ang kanyang ina ay tumakas mula sa kanilang tahanan at ang kanyang ama ay palaging nasa biyahe dahil sa trabaho. Nakiramay ang babae sa kanya at inamin na nawalan din siya ng mga magulang at naninirahan mag-isa at sa sumunod na araw, nag-enjoy ang dalawa sa parke at naglaro at habang naglalakad ay mariing sinabi ng batang lalaki kay Mai na nais niyang manatili sa kanyang lugar nang bigla ay,
Lumitaw ang isang phantom na sandman sa lugar kaya't sinubukan ng babae na isil ito ngunit gayunpaman, siya'y biglang nag-collapse at sinabihan ang bata na tumakbo pero tumanggi si Kid Joe. Tumakbo siya patungo sa phantom subalit madali siyang natangay ng malakas na hangin at habang nakikita niya ang walang malay na katawan ni Mai ay nakaramdam siya ng sobrang galit. Sumigaw siya at nagsabing sana ay hindi na siya bata at bigla siyang nagbalik sa tunay na anyo at nang muling makita ang lagay ni Mai ay nagalit ito at tinawag si Catalho, isang ibang summon na phantom demon na may anyo ng maliit na pugita at gamit ito ay nilabanan at tinalo ni Kid Joe ang halimaw at dali-daling tumakbo papunta sa babae. Nang makarating sila sa tahanan nito ay tinanong siya ng babae kung bakit ito naging bata at sumagot siya na baka ito ay dulot ng pagbabasa niya sa kanyang diary. At binasa rin ng babae ang sanaysay at ito pala ay tungkol sa nakaraang linggo kung saan nagsinungaling ang binata na siya'y masayang naglaro kasama ang kanyang mga magulang dahil sa hangaring magkaroon ng masayang pamilya. Pagkatapos ng lahat ay ibinalita ni Ariso sa club na ang mga estudyanteng may espesyal na kakayahan mula sa ibang paaralan ay ninakawan ng kanilang mga kakayahan ng isang phantom na tinatawag na Enigma, dahil dito ay binalaan niya ang lahat na laging magsama-sama at huwag labanan ang phantom na iyon. Kinabukasan ay natanggap ni Kid Joe ang isang tawag at narinig ang boses ng kanyang ina, nagkita sila sa parke at tinanong siya nito kung kumusta na siya at binanggit din nito na palagi niyang gustong humingi ng tawad ngunit hindi kumikibo ang binata sa karamihan ng mga tanong nito. Tumayo ang babae at nagpasalamat sa pagkakataon na makita siya ulit bago ito umalis subalit sa paglalakad nito papalayo ay nagbalik ang mga alaala niya noong bata pa siya. Ang alaala ay sa punto na nakita niya ang kanyang ina na umaalis sa kanilang tahanan kaya tinawag niya ito sa takot na muling maiwan at dali-daling pinigilan ang mga braso nito. Matapos ang pangyayari ay muli silang namuhay ng magkasama at lumipas ang isang linggo kung saan napansin ni Guro ang kakaibang sitwasyon, kaya kinausap niya ang grupo at nagsama-sama sila sa bahay ng lalaki para kumain ng hapunan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nagpaalam si Mai at pumunta sa hallway upang sagutin ang tawag ni Ariso na nagsasabi na nawawala ang ina ng binata mula pa noong nakaraang linggo. Biglang dumating doon ang babae at inatake niya at sinuntok at dahil sa ingay ay agad na nagpunta doon ang lalaki at nang makita niya ang pangyayari, sinabi ni Mai sa kanya na hindi ito ang kanyang ina kundi ang Enigma na isang phantom na nakakakuha ng mga kakayahan ng tao at nagmamay-ari sa kanilang katawan. Dahan-dahan na lumalapit ang Enigma kay Kid Joe at sinasabi sa kanya na mahusay ang kanyang mga kakayahan ngunit mali ang paraan ng paggamit nito kaya kukunin niya na lamang sa lalaki ang lahat ng iyon. Tinangka ni Koito na iligtas ang grupo mula sa atake pero nahuli ng Enigma ang binata sa kanyang mga bisig. Dinala siya nito sa labas ng bahay at hinalikan niya ang lalaki at kinuha ang kanyang mga kakayahan na dahilan ng pagkawala ng kanyang malay. Pagkatapos noon ay lumabas ang Enigma sa katawan ng kanyang ina at bigla na lang itong nawala kaya agad nilang dinala ang katawan ng ina ni Kid Joe sa ospital at doon ay nakilala niya ang kasalukuyang asawa nito. Binigyan siya ng lalaki ng isang aklat na palaging tinitingnan ng kanyang ina at nagulat ito nang makita ang larawan nilang dalawa. Binanggit ng lalaki na palaging nais ng kanyang ina na puntahan siya at humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa subalit palagi itong puno ng pagsisisi kaya't hindi nito naisipang bumalik at magpakita muli sa kanya. Habang sila ay magkakasama sa tahanan ni Kid Joe ay biglang nakapasok si Albert sa isang database server at natuklasan nila na ang Enigma ay isang phantom na nakaprogram, at maya-maya ay nalaman nila na ito ay lumitaw sa pasilidad kung saan naruroon ang kanyang ina at nagmadali silang puntahan ito. Nakita nila si Ariso at ipinaliwanag niya sa mga ito na ang layunin ng halimaw ay kontrolin ang mga phantom at pamahalaan ang sangkatauhan. Lumitaw ito sa harap nila at ang plano ay harapin ang lalaki ngunit pinigilan siya ni Mai at pinilit na manatili sa likod subalit hindi siya makatiis na mapanood ang mga kaibigan na unti-unting natatalo, kaya't sinubukan niyang salakayin ito ngunit nabigo siya at binago ng Enigma ang anyo at ginaya muli ang kanyang ina. At sa kanyang pagtangka na iligtas siguro ay natamaan siya ng pag-atake nito. Sa di kalayuan ay sumigaw si Ariso na siguradong may paraan para mabawi ang kakayahan ni Kid Joe at naniniwala siya na siguro ay isinilang mula sa kanya dahil sa kanyang mga kakayahan. Nalaman ito ng Enigma at nagnanais na agawin din iyon at ang grupo ay pinigilan ito muli upang magawa ni Guro at Kid Joe na hanapin ang pinagmumulan ng kanyang mga kapangyarihan. Nagtagumpay siya sa pagbawi muli ng kanyang mga kakayahan at habang sinusubukan ng lalaki na magtawag ng mga phantom ay agad na nagsummon din ang Enigma ng mga phantom na kanyang ikinulong. Sinabi ng lalaki na may isang bagay na hindi nauunawaan ang Enigma at pinaliwanag na bagamat ang kakayahan ay pareho ng kinuha niya mula sa kanya,
bilang tao ay may iba siyang kakayahan kaya tinawag niya si Marcosius at Catalho sa kanilang orihinal na anyo bilang Hellhound at malaking pugita. Ang mga phantom niya ay sumalakay sa kalaban at nagtagumpay na saktan ito at dahil doon ay nainis ito at sumalakay sa kanya, subalit ang buong grupo ay nagkaisa at nagtulungan at gamit ang mga kakayahan ni Koito at Rina ay napigilan nila ito sa pagkilos. Agad itong sinil ni Kidjo gamit ang Book of Thoth at ang mga kristal na nabuo mula sa katawan ng Enigma ay agad dinurog ni Mai at tuluyang naging dahilan ng pagkatalo nito. Matapos ang lahat ng kaguluhan ay pumunta ang binata upang makita ang kanyang ina at agad silang naiyak nang magtagpo ang kanilang mga mata, sila'y nag-usap tungkol sa maraming bagay at dito ay naayos ang kanilang relasyon bilang mag-ina. At dito na rin natatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.